Tahimik ang barangay San Eusebio tuwing 3:00 ng madaling araw. Pero gising na si Maribel Quirante sa mga oras na iyon. Sa loob ng maliit at luma niyang inuupahang bahay, may bubong na yero at dingding na kahoy na kupas na ang pintura. Maririnig ang mahinang kalansing ng mga kaldero. Dahan-dahan siyang kumikilos, tila sanay na ayaw gumising ng kapitbahay, kahit alam naman niyang gising din ng ilan para maghanda ng sarili nilang hanapbuhay. Sa isang sulok ng kusina, kumukulo ang malaking kaldero ng lugaw. Hinahalo niya iyon gamit ang kahoy na sandok, paulit-ulit hanggang sa lumapot sa tamang timpla. Ang singaw na umaangat ay tila kaakibat na ng kanyang umaga. Amoy bigas, luya at konting bawang. Iyon ang amoy ng araw-araw niyang pakikibaka. Konti na lang, pwede na. Mahina niyang bulong sa sarili. Pagkatapos magluto, inilalagay niya ang lugaw sa maliliit na lalagyan saka inaayas sa pushcart na halos kasing tanda na rin niya sa barangay. Bago pa man sumikat ang araw, lalakad na siya sa mga eskinita upang magtinda. Sa parehong oras, sa likod ng bahay, nakasalang naman ng ilang balde ng labada, mga damit na iniwan ng mga kapitbahay na mas may kaya pero ni minsan ay hindi niya narinig na tinawag siya sa pangalan. Para sa kanila, siya lang ay yung naglalaba o yung nagtitinda ng lugaw. Hindi nagrereklamo si Maribel, hindi rin siya palasagot. Kapag may dumadaan at napapatingin sa kanyang maruming tsinelas o sa damit ng luma, ibinababa na lang niya ang ulo. Sanay na siya sa mga tingin, may halong awa, may halong pangmamaliit. "Maribel, baka naman pwedeng bilisan mo yung labada mo." Minsang sigaw ni Cynthia Halimao mula sa bintana ng isang bahay na mas maayos kaysa sa karamihan. "Opo, mamaya po. Inuuna ko lang po itong sa iba." Kahinahang niyang sagot, kahit masakit sa tenga ang tono ng kausap. Sa loob-loob niya, pare-pareho lang naman kaming tao, pero hindi niya kailanman binigkas iyon ng malakas. Pagbalik niya sa bahay bandang 6:00, nadatnan niya ang anak niyang si Elian Quirante na gising na at nagbabasa sa ilalim ng mahinang ilaw. Manipis ang libro, halatang luma at pinagpasa-pasahan, pero malinaw ang focus ng bata. "Anak, bakit hindi ka pa natutulog ulit? Maaga pa ang pasok mo," sabi ni Maribel habang inilalapag ang bayong. "Ma, tapusin ko lang po itong isang chapter," sagot ni Elian, hindi man lang tumitingin, ngunit magalang ang tono. "May quiz po kasi kami mamaya." Napangiti si Maribel. Pagod man ang katawan niya, tila nababawasan iyon tuwing nakikita niyang nag-aaral ang anak. Lumapit siya at marahang hinaplos ang ulo ni Elian. "Magaling, basta wag mong pababayaan ang sarili mo," sabi niya. "Opo, ma," sagot ng bata. "Ma, okay lang po ba yung baon ko mamaya? Kahit tinapay na lang." Huminto si Maribel sandali. Sanay na siyang marinig ang ganoong tanong, pero hindi pa rin nawawala ang kirot. "May lugaw pa, anak. Lalagyan ko ng konting itlog. Kailangan ng utak mo yan," sagot niya. Pilit na masigla. Hindi alam ng karamihan sa barangay na halos lahat ng kinikita ni Maribel ay napupunta sa pag-aaral ni Elian. Hindi siya bumibili ng bagong damit para sa sarili, hindi rin siya sumasama sa mga kwentuhan o handaan. Ang iniisip niya lang ay mahilakbot ang mundo at tanging edukasyon lang ang alam niyang sandata laban dito. Minsan, narinig niyang may nagbubulungan sa labas habang naglalaba siya. "Kawawa naman yung anak ni Maribel," sabi ng isang boses. "Oo nga, ang talino raw pero wala namang patutunguhan," sagot ng isa pa. Narinig niya iyon, malinaw. Napahinto ang kamay niya sa pagkusot ng damit, pero hindi siya tumingin. Hindi siya umiyak. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak sa tela, tila doon niya ibinubuhos ang lahat ng sakit. Sa gabi, matapos ng mahabang araw, magkatabi silang mag-ina sa iisang kutsyon. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig at mahinang tunog ng mga sasakyang dumaraan sa malayo. "Ma," biglang sabi ni Elian sa dilim, "magiging abogado po ba talaga ako balang araw?" Huminga ng malalim si Maribel bago sumagot. "Anak,
Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, pero ang alam ko, kung patuloy kang magsisikap at hindi ka susuko, may mararating ka. Hindi man agad, darating din. Sa barangay San Eusebio, nagpatuloy ang buhay na parang walang nagbago. Nanatili si Maribel sa probinsya. Patuloy na naglalaba at nagtitingga ng lugaw. Kahit humina ang katawan, hindi siya huminto. Tuwing may nagtatanong tungkol kay Elian, simple lang ang sagot niya. Nag-aaral po sa Maynila. May ilan na tumanggo, ngunit mas marami ang nagtaas ng kilay. Maynila? Naku, sabi ni Cynthia, minsang naglalakad sa harap ng bahay. Marami nang nabigo roon. Baka umuwi rin yan, dagdag ni Ronaldo, may nising mapangmata. Ganyan naman ang pangarap, mataas sa simula, bagsak sa dulo. Naririnig iyon ni Maribel, ngunit pinipiling hindi pansinin. Sa gabi, madalas siyang nakaupo sa harap ng bahay. Hawak ang lumang cellphone na bihirang magring. Mahirap ang komunikasyon. May mga buwang hindi siya nakakakuha ng balita mula kay Elian. Walang load, walang oras, minsan ay parehong wala. Isang beses nakatanggap siya ng mensahe. Ma, okay lang po ako. Busy lang sa school at work. Ingat po kayo. Paulit-ulit niyang binasa iyon. Parang sapat na upang punan ang mga gabing puno ng pag-aalala. Lumipas ang mga taon. Sa barangay, unti-unting nakalimutan ang pangalan ni Elian. Para sa iba, isa lang siyang pangarap na hindi nagkatotoo. May mga nagsasabing tumigil na raw ito sa pag-aaral. May nagsasabing umuwi na raw sa probinsya ng iba. Sayang, sabi ni Dolores minsang may meeting. Akala ko pa naman ay may mararating yung anak ni Maribel. Sa kabila ng mga bulong at haka-haka, nanatiling tahimik si Maribel. Hindi niya ipinagtanggol ang anak, hindi niya ipinagyabang ang anumang narating nito. Dahil sa totoo lang, hindi rin niya alam ang buong nangyayari sa Maynila. Ang alam niya lang, may anak siyang lumalaban doon, mag-isa. Sa bawat umagang nagtitinda siya ng lugaw, sa bawat gabing naglalaba siya ng damit, dala niya ang paniniwalang kahit hindi niya nakikita, umaandar ang panahon pabor sa pangarap ng anak. At kahit inakala ng marami na nabigo na ang mag-ina, sa puso ni Maribel, malinaw pa rin ang pag-asa. Hindi man agad, darating ang araw na ang katahimikan nilang mag-ina ay mapapalitan ng hustisya at paggalang. Makalipas ang 11 taon, isang lalaking hindi pamilyar ang bumaba sa lumang terminal ng probinsya. Maayos ang gupit ng buhok, simple ngunit dekalidad ang suot. Puting polo, itim na slacks, at sapatos na halatang hindi nabibili sa bangketa. May hawak siyang itim na maleta at isang makapal na envelope na puno ng dokumento. Sa unang tingin, isa lang siyang bisitang may pakay, ngulit sa bawat hakbang niya sa lupa ng barangay San Eusebio, may bigat ang kanyang presensya. Siya si Attorney Elian Quirante. Hindi siya nagmadali. Huminga siya ng malalim habang pinagmamasban ng paligid. Ang mga bahay na bahagyang inayos, ngulit hindi pa rin nawawala ang bakas ng kahirapan. Ang mga eskinita kung saan minsan siyang tumatakbo bilang bata, at ang tindahang dating dinadaanan niya pauwi mula eskwela. Marami ang nagbago, ngulit mas marami ang nanatili. Kuya, saan po kayo? Tanong ng isang tricycle driver na tumigil sa tabi niya. Sa loob lang po ng barangay. Sagot ni Elian, mahinahon at diretsyo. Sa may lumang paupahan. Tumanggo ang driver. Doon sa bandang likod. Medyo tahimik na doon ngayon. Habang umaandar ang tricycle, tahimik lang si Elian. Sa isip niya, bumabalik ang mga alaala. Ang maagang paggising, ang lugaw ng kanyang ina, ang mga matang mapanghusga. Ngunit binili niyang huwag magpakalunod sa nakaraan. Hindi iyon ang pakay niya ngayon. Sa barangay hall, abala ang mga tao sa kani-kanilang gawain. May mga nag-aasikaso ng papeles, may nagkukwentuhan. Dumaan si Elian sa harap, ngulit ni isa ay hindi siya pinansin. Hindi siya kilala, at iyon ang gusto niya. Attorney, nandito na po yung mga kopya ng reklamo. Sabi ng isang babaeng sumalubong sa kanya sa labas ng hall. Siya si Lydia Ferrer, isang paralegal na nakasama niya sa ilang kaso sa Maynila. Salamat Lydia. Sagot ni Elian, pakihintay muna ako, may aayusin lang ako. Tumanggo ang babae kahit may pagkataka sa muka.
Hindi muna pumasok si Elian sa hall. Sa halip, naglakad siya patungo sa mga eskinita, tinahak ang daang matagal na niyang hindi nilalakaran. May ilang kapitbahay na napatingin sa kanya, may ilan pang bumati. Magandang hapon po, sabi ng isang matandang lalaki. Magandang hapon din po, sagot ni Elian magalang. Walang nakakilala sa kanya. Wala ni isang nagsabing, "Ikaw ba si Elian?" At sa katahimikang iyon, mas lalo niyang naramdaman kung gaano siya kaliit noon sa paningin ng lahat. Nakarating siya sa lumang paupahang bahay. Nandun pa rin ang estruktura. Kupas, tahimik, ngunit matatag. Sa harap ng bahay, may isang babae niya nakaupo sa maliit na bangko, nagbabalat ng luya. Bahagyang nakayuko, payat na ang pangangatawan, ngunit hindi maikakailang anyo. "Ma," mahinang niyang tawag. Napatingin ng babae. Ilang segundo siyang nakatitig, tila hindi makapaniwala. Elian?" Nanginginig na sambit ni Maribel Quirante. Lumapit si Elian at lumuhod sa harap niya, hawak ang kamay ng ina. "Ako po, ma. Nandito na po ako." Biglang bumuhos ang luha ni Maribel. "Anak, akala ko..." Hindi niya natapos ang pangungusap. Mahigpit niya itong niyakap, tila natatakot na baka panaginip lang ang lahat. "Pasensya na po kung natagalan," sabi ni Elian, bahagyang pausang boses. "Marami lang pong kailagang tapusin." "Hindi mo kailangan magpaliwanag," sagot ni Maribel. "Ang mahalaga, nandito ka." Sa loob ng bahay, nag-usap sila. Ikinuwento ni Maribel ang mga taong lumipas, ang patuloy na pagtitinda, ang katahimikan, ang mga bulong. Tahimik na nakinig si Elian, pinipigilan ng emosyon. "Anak," sabi ni Maribel matapos ang habahagyang usapan, "ano ba talaga ang pakay mo rito?" Huminga ng malalim si Elian. "Ma, may mga kaso pong isinampa laban sa ilang residente dito, tungkol po sa illegal land grabbing, pananakot at pang-aabuso ng kapangyarihan." Napatingin si Maribel sa kanya. "Kasama ba?" Hindi niya tinapos, ngunit alam ni Elian ang ibig niyang sabihin. "Opo," maingat niyang sagot. "Pero hindi po ito para maganti. Trabaho ko lang po ito." Sa barangay, may mga nagsimulang magbulungan. "May bagong abogado raw," sabi ni Cynthia sa tindahan. "Talaga?" sagot ni Ronaldo. "Mukhang may dalang gulo yan." Ngunit hindi nila alam na ang estrangherong iyon ay ang batang minsang kanilang minamaliit. Tahimik si Elian sa mga sumunod na araw, nag-aayos ng papeles, nakikipagkita sa mga kliyente at piniling manatili sa lilim. Hindi siya nagpakilala, hindi siya nag-ingay. Para sa kanya, mahalaga muna ang isang bagay, ang masigurong ligtas at maayos ang kanyang ina. Bago niya harapin ang nakaraan, sisiguraduhin muna niyang buo ang pundasyon ng kasalukuyan. At sa likod ng kanyang katahimikan, unti-unti nang gumagalaw ang hustisyang matagal nang hinihintay ng barangay San Eusebio. Hindi naglaon, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga bulong sa barangay San Eusebio, ngunit hindi na ito basta chismis. Isa-isang lumalapit ang mga tao sa maliit na inuupahang silid na pansamantalang ginawang opisina ni Elian. May dalang sobre, may hawak na lumang resibo, at may mga matang puno ng kaba. "Attorney," mahina ang boses ni Nestor Alvarado, isang driver ng tricycle. "Matagal na po kaming sinisingil ng Ma'am Dolores ng kung ano-anong donasyon. Kapag hindi ka nagbayad, tatanggalan ka ng prangkisa." Tahimik na nakinig si Elian habang maingat na tinitignan ng mga papeles. "May resibo po ba kayo o kahit text message man lang?" Tumanggo si Nestor at inilabas ang ilang punit-punit na papel. "Ito po, lahat po yan," sabi niya, "para raw sa barangay, pero wala naman kaming nakikitang proyekto." Sumunod na lumapit si Rosa Calimbas, isang tinderang matagal nang nananahimik. Naninginig ang kamay niya habang nagsasalita. "Attorney, tinakot po ako ni Cynthia. Kapag nagsumbong daw ako, ipapasara niya ang pwesto ko." Huminga ng malalim si Elian. "Huwag po kayong mag-alala. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan. Walang mangyayari kung walang ebidensya." Unti-unting nabuo ang mga reklamo. Ilegal na paniningil, pananakot, pang-aabuso ng kapangyarihan.
Ang mga pangalan ni Dolores Magsino, Ronaldo Baleros at Cynthia Halimao ay paulit-ulit na lumilitaw sa mga salaysay. Hindi ito biglaan, parang lumang sugat na biglang nananawa. Sugat na matagal nang kinikimkim ng komunidad, ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob na ilantad. Sa barangay hall, nagsimula ang tensyon. Isang umaga, nagharap-harap sina Dolores, Ronaldo at Cynthia sa isang sulok, halatang hindi mapakali. "Sino ba yung abogadong yan?" Pabulong ngulit madiin na tanong ni Dolores. "Parang ang daming gustong magsalita bigla." "Baka may backer," sagot ni Ronaldo, iritadong sumisipa sa sahig. "Hindi basta-basta gumagalaw ang mga yan." "Hindi kaya," nag-alinlangan si Cynthia, "may kinalaman yan kay Maribel?" Napatingin si Dolores sa kanya, matalimang tingin. "Huwag kang mag-imbento, walang kinalaman ng babaeng yun dito." Isang gabi, nadatnan ni Maribel ang anak na nakaupo sa mesa, pagod ang mga mata. "Anak," mahinang sabi niya, "magpahinga ka naman." Ngumiti si Elian. "Konti na lang po, ma." "Hindi ba mahirap?" tanong ni Maribel, may bahid ng pag-aalala. "Baka balikan ka nila." Umangat ang tingin ni Elian. "Hindi po ako natatakot at hindi ko po ginagawa to dahil sa nakaraan natin. Ginagawa ko po to dahil tama." Tahimik na tumanggo si Maribel. Sa puso niya, ramdam niya ang pagbabago. Hindi lang sa barangay, kundi sa anak niyang minsang tahimik na batang minamaliit. Ngayon, tahimik pa rin, pero matatag. Sa huli, hindi man agad nawala ang takot sa komunidad, may nabuksang pinto. At sa likod ng pintong iyon, unti-unting pumapasok ang hustisya, hindi sa pamamagitan ng sigaw o ganti, kundi sa maingat at walang kinikilingang batas. Maagang kumalat ang balita na magkakaroon ng barangay assembly sa barangay San Eusebio. Hindi ito karaniwang pagpupulong tungkol sa basura o curfew. May bigat ang anunsyo, may kaba sa bawat salitang binigkas sa megaphone. Pagdinig ukol sa mga reklamong isinampa laban sa ilang opisyal at residente. Iyon ang paulit-ulit na linya na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Sa araw ng assembly, puno ang covered court. May mga nakatayo sa gilid, may mga nakaupo sa plastik na silya, at may ilan na nakasilip lang sa labas, tila takot na marinig ang sariling pangalan. Tahimik ang usapan, pabulong ang mga tanong. "Siya raw yung abogado galing Maynila," sabi ng isang babae. "Matapang yan, hindi raw basta-basta," sagot ng isa. Sa unahan, naroon ang mesa ng mga opisyal. Kita ang tensyon sa mukha ni Dolores Magsino. Maayos pa rin ang ayos, pero nanginginig ang mga daliri. Katabi niya si Ronaldo Baleros, pilit na nagpapakatatag, habang si Cynthia Halimao ay panayang lingon, parang may hinahanap na kakampi. Dumating si Elian, simple ang suot, walang coat, walang engranding dating. Kasama niya ang ilang complainant at ang paralegal niyang si Lydia. Sa likuran, tahimik na pumasok si Maribel Quirante. Nakasuot ng malinis ngunit lumang bestida. Hindi niya alam kung bakit siya pinakiusapang dumalo. Sinabi lang ng anak na mahalaga ang presensya niya. Nagsimula ang assembly. Isa-isang binasa ang mga reklamo. Iligal na paniningil, pananakot, pang-aabuso ng kapangyarihan. Tahimik ang lahat habang nagsasalita ang mga testigo. "Matagal na po kaming natatakot," nanginginig na sabi ni Nestor Alvarado. "Kapag hindi ka sumunod, may kapalit." Habang tumatagal ang pagdinig, lalong bumibigat ang hangin. Nang tawagin si Elian upang magsalita bilang legal counsel, tumayo siya ng mahinahon. "Hindi po ako narito para sirain ang sinuman," malinaw niyang wika. "Narito po ako upang ipaglaban ang katotohanan." Nagtinginan ng mga tao. May ilan nang nakakaramdam ng kakaiba, parang may kulang na piraso sa kwento. Sa gitna ng diskusyon, biglang may isang matandang babae ang tumayo sa likod. "Sandali lang," sabi nito. "Tanong ko lang, bakit parang pamilyar yung abogado?" May ilang napalingon kay Maribel.
Napansin ng ilan ang pagkakahawig, ang mga mata, ang tikas, ang tahimik na tindig. Hindi sinasadya, tinawag ng barangay secretary ang pangalan ni Maribel. "Ma'am, pakilapit po sandali." Nagulat si Maribel. Napatingin siya kay Elian. Tumanggo ang anak, parang sinasabing ayos lang. Lumapit siya sa unahan, mabagal ang hakbang. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita ang isang lalaki sa gitna ng crowd. "Sandali, hindi ba siya si Maribel? Yung naglalaba dati?" Parang may sumabog sa hangin. "Ha? Siya? Nanay niya? Imposible!" Tahimik na humarap si Elian sa mikropono. "Opo," mahinahon niyang sabi. "Si Maribel Quirante po ang aking ina." Parang natigilan ng oras. Ang mga bulong ay napalitan ng katahimikan. Unti-unting bumaling ang mga mata kay Maribel. Ang babaeng matagal nilang minamaliit, pinagtawanan at pinagchichismisan. Si Dolores ay napaupo ng bigla, parang nawalan ng lakas. Namutla ang mukha niya at hindi na maitago ang panginginig ng mga kamay. Si Cynthia ay umiwas ng tingin, habang si Ronaldo ay napalunok, halatang hindi alam kung saan titingin. "Hindi ko po ginamit ang pangalan ng aking ina," dugtong ni Elian. "Hindi rin po siya bahagi ng kasong ito. Nandito lang po siya bilang isang ina." May ilan sa crowd ang yumuko, may ilan ang napapikit. Ang mga alaala ng panlalait, ng panghuhusga ay tila bumalik sa kanila. Ngayon ay may bigat na hiya. Isang matandang lalaki ang nagsalita mula sa gilid. "Pasensya na Maribel," mahina niyang sabi, pero sapat upang marinig ng iba. Hindi sumagot si Maribel. Nakatayo lang siya roon, tuwid ang likod, tahimik, walang galit sa mukha niya. Pagod lang at dignidad. Tinapos ng barangay captain ang pagdinig sa formal na paraan. May mga rekomendasyon, may mga susunod na hakbang, ngunit para sa marami, tapos na ang pinakamahalagang bahagi. Habang nagsisimulang magsialisan ng mga tao, nanatili si Elian sa tabi ng ina. Wala siyang ngiti ng tagumpay, wala ring galit. Hinawakan lang niya ang kamay ni Maribel. "Ma, okay lang po ba kayo?" bulong niya. Tumanggo si Maribel. "Okay lang ako, anak." May ilang kapitbahay ang gustong lumapit, ngunit tila hindi makagalaw ang mga paa nila. Ang dating lakas na loob ay napalitan ng hiya. Sa gitna ng covered court na unti-unting nauubos ang tao, magkatabi silang nakatayo, isang ina at isang anak. Hindi sila nagbunyi, hindi sila nagsalita ng mahaba. Ngunit sa katahimikang iyon, malinaw sa lahat ang isang katotohanan. Ang mga taong minamaliit nila noon ay nakatayo pa rin, mas tuwid, mas marangal, at mas tahimik na mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Tumahimik si Elian. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita muli. "Pangako po, Ma, mag-aaral akong mabuti. Para sa'yo." Napapikit si Maribel at sa unang pagkakataon sa maghapon, may tumulong luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi iyon luha ng panghihina, kundi luha ng pag-asa. Sa gitna ng kahirapan, pangmamaliit at katahimikan ng kanyang buhay, iisa lang ang malinaw sa kanya. Ang edukasyon ng kanyang anak ang tanging puhunan niya sa mundo. At handa siyang ibigay ang lahat, kahit wala nang matira para sa sarili. Matapos ang barangay assembly, inaasahan ng marami na iyon na ang simula ng matinding ganti. May ilan ang nagbulungan na baka ipakulong na sina Dolores, Ronaldo at Cynthia. May iba namang palihim na nagsabing, deserve nila yan. Ngunit kinabukasan, isang balitang hindi inaasahan ang kumalat. Nag-alok si Attorney Elian Quirante ng settlement. Sa isang maliit na silid sa barangay hall, muling nagharap ang magkabilang panig. Walang audience, walang sigawan. Tahimik ang paligid, mabigat ang hangin. Nasa dulo ng mesa si Elian, nakaupo ng tuwid, may hawak na dokumento. Katabi niya si Maribel. Tahimik, ang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng palda. "Attorney," nanginginig ang boses ni Dolores habang binabasang muli ang papeles. "Ibig sabihin po ba nito, hindi kami makukulong?" Maingat na tumanggo si Elian.
Kung susundin ninyo ang lahat ng nakasaad dito at kung aaprubahan ng mga nagreklamo, hindi na po ito aabot sa kulungan. Napasinghap si Cynthia. Community service? Tanong niya, tila hindi makapaniwala. Public apology? Opo, sagot ni Ilian. Diretso ang tingin. Hindi po parusa ang layunin nito, kundi pananagutan. Sumingit si Ronaldo. Mababa ang boses. At wala na po bang personal na kondisyon? Tumingin si Ilian sa kanilang isa-isa. Mayroon po akong isang kondisyon. Mahinahon niyang sabi. Nagkatiginan ng tatlo, halatang kinakabahan. Huwag po kayong hihingin ng tawad sa akin, dugtong niya. Napatigil sila. Ano po? Sabay-sabay na tanong ni Dolores at Cynthia. Hindi ko po kailangan ng personal na paghihingi ng tawad, paliwanag ni Ilian. Ang hinihiling ko lang po ay humingi kayo ng tawad sa komunidad, lalo na sa mga taong minamaliit ninyo noon. Tahimik ang silid. Si Maribel ay bahagyang napatingin sa anak, bakas ang pagtataka, ngunit wala siyang sinabi. Gusto ko rin pong malinaw, dagdag ni Ilian, na simula ngayon, igagalang ninyo ang lahat, mayaman man o hirap. Yun lang po. Ilang segundo ang lumipas bago dahan-dahang ibinaba ni Dolores ang ulo. Attorney, hindi ko po inakalang ganitong mangyayari. Mahina niyang sabi. Akala ko po, maghihiganti kayo. Umiling si Elian. Hindi po iyon ang dahilan kung bakit ako naging abogado. Paglabas ng silid, naghihintay ang ilang residente. Nang mabalitang walang makukulong, may ilan ang nadismaya. Ngunit nang ipaliwanag ang kasunduan, ang linggong community service, ang pampublikong paghingi ng tawad, ang pagbabalik ng perang iligal na siningil, unti-unting nagbago ang reaksyon. Sa araw ng public apology, muling napuno ang covered court. Sa pagkakataong ito, walang sigawan, walang formal na mesa. Nakatayo sina Dolores, Ronaldo at Cynthia sa harap ng mikropono. Wala na ang dati nilang tikas, may kaba, may hiya. Unang nagsalita si Dolores, nanginginig ang tinig niya. Sa loob ng maraming taon, ginamit ko po ang posisyon ko sa maling paraan. May mga taong aking minamaliit, may mga taong aking sinaktan. Huminto siya sandali, huminga ng malalim. Humihingi po ako ng tawad sa buong komunidad. Sumunod si Cynthia, hindi niya maitago ang pamumula ng mata. Marami po akong nasabing hindi dapat. Marami po akong chismis na nakasira ng dangal ng iba. Pasensya na po. Si Ronaldo naman ay halos hindi makatingin sa mga tao. Hindi ko po ipinagmamalaki ang mga ginawa ko. Kung maibabalik ko lang po ang panahon. Sa gitna ng crowd, may mga umiiyak, may mga tahimik lang na nakikinig. May ilan ang halos mapaluhod sa bigat ng konsensya. Hindi dahil sa takot kay Elian, kundi dahil sa sariling mga alaala ng pananahimik at pakikisama sa mali. Nakatayo si Elian sa gilid, kasama ang ina. Hindi siya umakyat sa entablado, hindi siya nagsalita. Nang may isang residente ang lumapit sa kanya at bumulong, "Attorney, salamat po." Tumangdo lang siya. "Anak," mahina ang sabi ni Maribel habang pauwi sila. "Bakit mo pinili yon?" Huminto si Elian sandali bago sumagot. "Ma, kung ipapahiya ako sila, pareho lang po kami. Ang gusto ko pong mangyari, matuto sila." Gumiti si Maribel, isang ngiting may luha. "Iyan ang pinakamalakas na anyo ng ganti," sabi niya. Sa mga sumunod na linggo, makikitang nagwawalis ng kalsada si Dolores sa ilalim ng araw, kasama sina Cynthia at Ronaldo. Walang kamera, walang palabas. Tahimik lang. May ilang dumadaan na dati iniiwasan sila, ngayon ay tahimik na nakatingin, hindi na may galit, kundi may pag-unawa. At sa bawat hakbang nila, malinaw sa buong barangay San Eusebio na may nagbago na. Hindi dahil sa takot sa batas, kundi dahil may isang anak na piniling itaas ang dangal ng komunidad kaysa ipahiya ang mga dating nangaapi. Tahimik ang umaga sa bagong tinitirhan ni Maribel Quirante. Hindi ito malaking bahay, 2 kwarto, may maliit na bakuran at simpleng kusina. Ngunit maaliwalas at malayo sa sentro ng barangay kung saan dati nag-uumpukan ng chismis.
Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagising siya na hindi kinakabahan kung may maririnig na bulungan sa labas o may tatawag mula sa barangay hall. Habang nagdidilig siya ng mga halaman, lumabas si Elian mula sa loob ng bahay, bitbit ang isang tasa ng kape. Ilang araw na lang at babalik na siya sa Maynila. "Ma, malamig pa po," sabi niya. Iniabot ang isa pang tasa. Ngumiti si Maribel at tinanggap yun. "Salamat anak, hindi pa rin ako sanay na ganito katahimik." "Masasanay din po kayo," sagot ni Elian. "Iyan naman po ang gusto ninyo, di ba?" Tumanggo si Maribel. "Oo, tahimik na buhay. Iyon lang naman ang pangarap ko." Sa mga sumunod na araw, may ilang kapitbahay ang dumaang nag-aalok ng tulong. May nagbigay ng halaman, may nag-abot ng prutas. Hindi na iyon ang dati nilang tono. May pag-iingat sa bawat salita, may respeto sa bawat tingin. "Magandang umaga po, Maribel," bati ng isang babae na dati tahimik lang kapag nagkakasalubong sila. "Magandang umaga rin po," sagot ni Maribel, simple at walang bakas ng sama ng loob. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng pag-alis ni Elian. Sa terminal, muli silang mag-ina. Tahimik, walang engranding tagpo. "Anak?" sabi ni Maribel habang inaayos ang kwintas na suot niya. "Sigurado ka bang babalik ka na agad sa Maynila?" "Opo, ma," sagot ni Elian. "May sisimulan po akong foundation." "Foundation?" ulit ni Maribel, bahagyang nagulat. "Opo, legal aid po para sa mga mahihirap. Mga taong walang kakayahang lumaban mag-isa," paliwanag niya. "Gusto ko pong gamitin ang natutunan ko para sa mas marami." Tumahimik si Maribel sandali, saka numiti. "Iyan ang pinakamasayang balitang narinig ko." Hindi tumakbo sa politika si Elian. May mga nag-alok, may mga nag-udyok na gamitin ang pangalan at impluensya, ngunit tumanggi siya. Ayaw niyang maging bahagi ng ingay. Mas pinili niyang tahimik na magtrabaho, sa korte, sa mga komunidad, sa mga taong hindi napapansin. Pagbalik niya sa Maynila, mabilis na umandar ang mga plano. Tinawag niya ang foundation na tahimik na tinig, isang paalala na hindi kailangang sumigaw para marinig ang katotohanan. Unti-unting dumami ang mga volunteer, mga batang abogado, paralegal at estudyanteng may parehong paniniwala. "Attorney," sabi ng isang bagong volunteer isang araw, "bakit po tahimik na tinig ang pangalan?" Ngumiti si Elian. "Dahil marami sa mga inaapi ang tahimik. Hindi sila mahina, wala lang silang boses. Trabaho nating pakinggan sila." Samantala, sa barangay San Eusebio, dahan-dahang nagbago ang ihip ng hangin. Hindi man perpekto ang lahat, may mga aral na tumimo. Kapag may bagong lumipat na mahirap, mas maingat na ang mga tanong. Kapag may nagtitinda sa kanto, mas magalang ang pakikitungo. Isang hapon, habang naglalakad si Maribel pauwi, may batang lumapit sa kanya. "Tita Maribel," sabi nito, "salamat po sa lugad dati." Napahinto siya at ngumiti. "Walang anuman, iho." Sa gabing iyon, nag-usap silang mag-ina sa telepono. "Elian, kamusta po kayo?" tanong ni Maribel. "Mabuti naman," sagot Maribel. "Tahimik at masaya." Huminga ng malalim si Elian. Yun lang po ang mahalaga. Pagkatapos ng tawag, umupo si Maribel sa harap ng bintana. Naalala niya ang mga taong lumipas, ang hirap, ang pangungutya, ang mga gabing halos mawalan siya ng pag-asa. Ngunit heto siya ngayon, payapa. Hindi mayaman, hindi sikat, ngunit buo ang dangal. Sa Maynila, si Elian ay patuloy na lumalaban para sa iba. Hindi siya hinahanap ng kamera, hindi siya nasa balita araw-araw, ngulit sa bawat kasong natutulungan, sa bawat pamilyang nabibigyan ng hustisya, alam niyang may saysay ang lahat. Isang gabi, habang nagsasara ng opisina, napangiti siya sa isang nakasulat sa pader, isang simpleng linya na madalas niyang balikan. Ang tunay na ganti ay hindi ang pagpapahiya, kundi ang pag-angat ng hindi dinudungisan ang dangal. At doon nagtapos ang kwento ng mag-inang minsang minamaliit, hindi sa palakpakan o parangal, kundi sa katahimikang may laman, at sa buhay na biniling itama ang mali ng may puso at dangal. Hindi nagtagal,
Ang tahimik na pamumuhay ni Maribel ay lalo pang naging mabigat dahil sa mga taong tila walang ibang libangan kundi ang manghusga. Sa gitna ng barangay, may isang pangalang madalas banggitin, Dolores Magsino, ang presidente ng Homeowners Association. Matikas siyang maglakad, laging plansyado ang suot at sanay magsalita na para bang lahat ng tao ay kailangang makinig. Para kay Dolores, ang kaayusan ng komunidad ay nasusukat hindi sa respeto, kundi sa estado ng buhay ng bawat residente. Isang umaga, habang nagtitinda ng lugaw si Maribel sa tapat ng sari-sari store, huminto si Dolores kasama sina Ronaldo Baleros at Cynthia Halimaw. Hindi man diretsahang nagsalita si Dolores, malinaw ang mensahe sa tingin niya. Mula ulo hanggang paa, sinusukat si Maribel. Yan na naman yung lugaw. Sabing may halakhak si Cynthia, hindi man lang ibinaba ang boses. Araw-araw na lang, parang wala nang ibang alam gawin. Ano pa nga ba aasahan mo? Sagot ni Ronaldo sabay iling. Ganyan talaga kapag walang narating sa buhay. Narinig iyon ni Maribel. Naramdaman niya ang init sa dibdib, pero tulad ng nakasanayan, ngumiti lang siya ng bahagya at ipinagpatuloy ang pagsasandok ng lugaw sa isang plastik na lalagyan. Magkano po? Tanong ng isang matandang lalaki sa gilid, pilit binabasag ang tensyon. 10 piso lang po. Mabilis na sagot ni Maribel, tila gustong matapos ang sandaling iyon. Ngunit hindi doon nagtapos ang pangmamaliit. Sa eskwelahan ni Elian, naging paksa rin ng usapan ang baon niyang pagkain. Isang araw, habang inilalabas niya ang baong lugaw sa maliit na lalagyan, narinig niya ang pabulong na tawanan ng ilang kaklase. "Uy, lugaw na naman," sabi ng isa. "Libre ba yan? Baka sobra-sobra." Sagot ng isa pa, may halong pang-aasar. Hindi sumagot si Elian. Tahimik niyang isinara ang lalagyan at itinabi. Kumulo ang sikmura niya, hindi lang sa gutom, kundi sa hiya. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili at ang ina, pero naalala niya ang palaging bilin ni Maribel. "Huwag kang papatol, anak." Sa barangay hall naman, mas naging lantaran ang paninira. Isang hapon, tinawag si Maribel sa harap ng mesa kung saan nakaupo si Dolores, may hawak na mga papeles. Maribel Quirante, malamig na tawag ni Dolores. "May reklamo dito na hindi ka raw nagbabayad ng tamang renta sa inuupahan mo." Napakunot noo si Maribel. "Po? Ma'am, lagi po akong nagbabayad. May resibo po ako." Sagot niya, nanginginig ang boses habang inahalukay ang lumang pitaka. Sumingit si Ronaldo, nakasandal sa pader. "Resibo, resibo. Sino ba naman ang makakaalam kung totoo yan? Baka naman dinadaya mo lang." "O baka," sabat ni Cynthia na may ngising hindi mawari. Di ba negosyo yung pagtitinda-tinda niya?" Napatingin si Maribel sa kanila, gulat at takot ang nangingibabaw. "Kaunti lang po ang kita ko, pang-araw-araw lang po namin," mahinahon niyang paliwanag. Ngumiti si Dolores pero walang init sa mukha niya. Hindi dahilang ang kahirapan para hindi sumunod sa batas, sabi niya. "Kung ayaw mong mapaalis dito, siguraduhin mong malinis ang mga papeles mo." Pag-uwi ni Maribel ng gabing iyon, nadatnan siya ni Elian na nakaupo sa gilid ng kama. Kita sa mata ng bata ang pag-aalala. "Ma, ano po yung sinabi nila sa barangay?" tanong niya. Umupo si Maribel sa tabi niya. "Wala yun, anak. May kunting tanong lang," sagot niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit hindi tanga si Elian. Nararamdaman niya ang bigat na dinadala ng ina. Sa bawat pabulong na tawanan, sa bawat matang mapanghusga, unti-unti nabubuo sa loob niya ang halo ng takot at galit. Takot na baka isang araw wala na silang matirhan. Galit sa mga taong walang alam kundi manghamak. "Ma," biglang sabi ni Elian, "bakit po nila kayo ginaganito?" Tahimik si Maribel sandali. Tumingin siya sa kisame, saka sa anak. "Anak,
May mga taong iniisip na mas mataas sila dahil lang mas marami silang pera. Pero hindi ibig sabihin nun, tama sila. Kinuyum ni Elian ang kamao niya. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ipagtanggol ang ina, pero pinili niyang manahimik. Alam niyang sa nayon, hindi pa siya handa. Ngunit, sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may unti-unting umuusbong na pangako. Hindi niya hahayaang manatiling ganito ang tingin ng mundo sa kanilang dalawa. Hindi ngayon, pero balang araw, magbabago ang lahat. Lumipas ang mga taon na tila mas bumibigat ang bawat hakbang ni Maribel Quirante. Ang dati pagod lamang mula sa paglalaba at pagtitinda ng lugaw ay napalitan ng panghihina ng katawan. Madalas siyang hingalin at kung minsan ay napapaupo na lang sa gilid ng bangketa habang hawak ang dibdib. Sa simula, binaliwala niya iyon. Para sa kanya, wala siyang karapatang magkasakit, hindi kapag umaasa sa kanya ang anak. Ngunit isang umaga, habang naglalaba, bigla siyang nahilo. Bumagsak ang hawak niyang palanggana at nabasa ang sahig. Napaluhod siya, pawis na pawis at nanginginig. "Ma!" Sigaw ni Elian na noon ay nasa ika-10 baitang. Mabilis siyang lumapit at inalaya ng ina. "Ano pong nangyari sa inyo?" "Okay lang ako, anak," pilit na sagot ni Maribel kahit nangingitim ang paningin niya. "Napagod lang siguro." Hindi naniwala si Elian. Kinabukasan, dinala niya ang ina sa health center. Doon nalaman na may malubha itong anemia at komplikasyon sa baga, bunga ng taon ng puyat, gutom at walang pahinga. Kinailangan ni Maribel ng gamutan at pahinga, 2 bagay na tila luho para sa kanila. Dahil dito, napilitan na Elian na magtrabaho. Sa edad na 15, naging service crew siya sa isang maliit na fast food sa bayan. Pagkatapos ng klase, diretso siya roon. Naglilinis ng mesa, naguhugas ng pinggan, at kung minsan ay naglilingkod sa counter. "Bata ka pa, kaya mo ba yan?" Minsang tanong ng supervisor niyang si Mang Ruel. Kaya ko po, sagot ni Elian, diretso ang tingin. Kailangan ko lang po ng trabaho. Araw-araw, bitbit niya ang pagod sa eskwela at trabaho, pero hindi siya nagrereklamo. Sa gabi, nag-aaral siya sa tabi ng higaan ng ina. Sinisigurong iniinom nito ang gamot sa tamang oras. Isang hapon, dumating ang insidenteng tuluyang nag-ukit ng sugat sa puso ni Elian. Tinawag si Maribel sa barangay hall. May reklamo raw tungkol sa kanyang pagtitinda at umano'y hindi pagbabayad ng kaukulang bayarin. Sumama si Elian, tahimik na nakatayo sa gilid habang nakaupo si Dolores Magsino sa harap, kasama sina Ronaldo at Cynthia. "Maribel Quirante?" Malakas na sabi ni Dolores, sinasadya ang lakas ng boses. "Ilang beses na kitang sinabihan na ayusin mo ang mga papeles mo." "Ma'am, nagpasa na po ako noong nakaraan," mahinang sagot ni Maribel, halatang mahina pa ang katawan. Sumingit si Cynthia. "Ay nako, tignan mo nga yan. Ang itsura pa lang mukhang walang kakayahang sumunod sa patakaran." May ilang taong nakikinig sa loob ng hall. May mga pabulong na tawanan. Naramdaman ni Elian ang init ng dugo niya. "Hindi ba kayo naaawa?" Biglang sambit ni Ronaldo. "May sakit na nga, nagtitinda pa rin. Baka naman nanlilimos na lang yan." Napayuko si Maribel. Nangingilid ang luha niya, ngulit pinilit niyang pigilan. "Ma!" biglang sabi ni Elian, hindi na napigilan ng sarili. "Hindi po totoo yan. Lahat po ng ginagawa ng nanay ko ay marangal." Napatingin sa kanya si Dolores, may halong pagkabigla at pagkainis. "At ikaw, sino ka para magsalita dito?" "Ako po ang anak niya at hindi po tama ang..." "Sapat na!" putol ni Dolores. "Kung wala kang maipapakitang ebidensya, umalis na kayo." Sa harap ng maraming tao, tila lumiit si Maribel. Tinulungan siya ni Elian palabas, naninginig ng galit at hiya. Pag-uwi nila, tahimik ang bahay. Umupo si Maribel sa kama, habang si Elian ay naglalakad balik-balik, hindi mapakali. "Ma, hindi po tama yun." Nanginginig ang boses ni Elian. "Ginawa po nila kayong parang walang halaga." Tahimik na tumingin sa kanya si Maribel. "Anak," mahinahon niyang sabi,
Alam kong masakit, pero huwag kang magtatanim ng galit. Pero ma, makinig ka. Putol niya. Mahina pero mariin. Ang galit, parang apoy. Kapag pinabayaan mo, ikaw rin ang masusunog. Ang tanging paraan para makaalis tayo sa ganitong buhay ay ang magsikap. Napaupo si Elian. Kumuyom ang mga kamao niya. Hanggang kailan po tayo magtitiis? Lumapit si Maribel at hinawakan ang kamay ng anak. Hindi magpakailanman, pero ngayon, magtiis ka muna. Mag-aral ka. Iyon ang tanging hiling ko. Gabing iyon, hindi agad nakatulog si Elian. Nakahiga siya sa manipis na kutsyon, nakatingin sa kisame. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang binitawan sa barangay hall, ang mga tinging mapanghusga, ang luha ng kanyang ina. Sa dilim, mahina siyang nagsalita, parang panata. Hindi po ito ang magiging buhay natin, bulong niya sa sarili. Pangako ko po yan. Sa gabing iyon, may isinilang na determinasyon sa puso ni Elian. Isang tahimik, ngunit matibay na pangakong balang araw, babaguhin niya ang kapalaran nila. Hindi sa pamamagitan ng sigaw o ganti, kundi sa pamamagitan ng sipag, talino at tapang na hindi kayang yurakan ng kahit sinong mapanghusga. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay, ngunit kinatatakutan din ni Elian Kirante. Hawak niya ang isang sobre na bahagyang gusot, ilang ulit na binasa bago pa man niya tuluyang buksan. Nasa loob sila ng malihit na bahay, si Maribel ay nakaupo sa gilid ng kama, abala sa pagtupi ng mga damit na lalabhan kinabukasan. "Ma?" Tawag ni Elian, may bahagyang panglinginigang ang boses. Sagot ni Maribel, hindi pa tumitingin. Dahan-dahang binuksan ni Elian ang sobre at lumabas ang liham. Napalunok siya bago magsalita. "Nakapasok po ako sa State University sa Maynila." Tumigil sa pagtupi si Maribel. Dahan-dahan siyang tumingin sa anak, tila sinisigurong tama ang narinig. "Ano?" Mahina niyang tanong. "May academic scholarship po ako," dugtong ni Elian. Ngayon ay mas malinaw na ang tinig. "Buong tuition po at may kaunting allowance." Ilang segundo ang lumipas na walang imik. Pagkatapos, biglang napaluha si Maribel. Hindi siya umiyak ng malakas, tahimik lang, tulad ng nakasanayan niyang pagdadala ng emosyon. Lumapit siya kay Elian at mahigpit itong niyakap. "Salamat, Diyos ko. Salamat." Ngunit kasabay ng tuwa ay ang takot. Alam nilang pareho na ang Maynila ay malayo, hindi lang sa distansya kundi sa uri ng buhay na naghihintay doon. Ilang gabi silang nag-usap tungkol sa gastusin, sa tirahan, sa pagkain. Kahit may scholarship, kulang pa rin. "Ma, kaya ko po to," sabi ni Elian isang gabi habang nagkakapi sila ng barako. "Maghahanap po ako ng part-time doon." Tumanggo si Maribel. "Alam kong kaya mo. Mas matatag ka pa kaysa sa akin." Dumating ang araw ng pag-alis. Maagang maaga bago pa man magising ang buong barangay, bitbit ni Elian ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit, mga lumang notebook at isang litrato nilang mag-ina. Walang handaan, walang pamaalam sa kapitbahay, hindi niya kailangang ipaalam ang pag-alis niya sa mga taong matagal nang humusga sa kanila. Sa terminal, mahigpit ang yakap ni Maribel sa anak. "Anak," sabi niya, pilit pinatatatag ang boses. "Kahit anong mangyari, huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling." "Opo, Ma," sabi ni Elian. "At babalik po ako, pangako." Ngumiti si Maribel kahit nangingilid ang luha. "Hindi mo kailangan magmadali. Ang mahalaga, maging mabuting tao ka." Umandar ang bus. Sa bintana, tanaw ni Elian ang ina na unti-unting lumiliit sa paningin. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad at ang laki ng pangarap na dala niya.